Kahit po mawasak nyo po si Sara Duterte, kahit po mapakulong nyo si Sara Duterte, kahit mapakulong nyo mga Duterte, si Mayor Baste, si Congressman Paolo Pulong Duterte, lahat ng mga supporters, yung sabi nyo mga didilis, lahat ipakulong nyo, magbabago ba ang sitwasyon na naghihirap ang Pilipinas? Ang problema kasi ngayon, sa sitwasyon ngayon, puro Duterte po yung pagmulat mo ng mata mo. Duterte, si Duterte ganito, si Duterte ganyan. The more nilang sinisira yung Duterte, hindi nila maintindihan yung logic na ang Pilipino, parang yan lagi sa teleserye. Once na inaapi mo yung gusto nila, lalo sila nagmamahal doon. Hindi nila maintindihan kahit bilyong PR pa po ang iubos ninyo, hindi pa rin po nyo mabubura yung Duterte. Kahit po ano pa, hindi nyo talaga mabubura yan. Dahil kita ng tao kung anong pamamalakad ni Duterte, ni Sara, ni Pulong, ni Baste. Punta kayo sa Davao para malaman nyo. Diba? Para makita ninyo at kayo mismo sa salita ninyo, kahit DDH kayo, yung Duterte diehards, kung may DDS, may DDH, Duterte diehard haters, na wala nang tagang ginawa yan. Ultimo, paghinga ni Duterte, masama. Magandang araw po, Daniel Nobleza, ang masugid na tagasunod at sundalo ni Inday Sara Duterte, ang aking general. Reaction sa impeachment. Alam mo, ang aking pakiusap na lang sa Committee on Justice, iakyat na nila yan sa plenaryo, sa Mayo, pagbotohan na. Iakyat na natin sa Senado para doon na talaga yung bloodbath. Yun naman ang gusto ni VP Sara, na makapag-depensa rin siya sa Senado. Yung proper forum, hindi dyan sa mini trial na ginagawa nila sa Congress. Na, well, syempre, para sa amin, ito'y illegal, unconstitutional. Pending pa rin po yung petition ngayon sa Supreme Court. No, binigyan ng Supreme Court na 10 araw sa magutang Congress. At hihintayin natin. Iko-correct ko lang po yung mga sinasabi po ng iilan na parang binasura ng Korte Suprema yung petition. Ang Korte Suprema po, hindi po yan ang dededma ng petition. Lahat po yan hinaharap ng Korte Suprema. So binigyan po ng pagkakataon ngayon, sumagot ang Kongreso sa petition na i-final ni VP Sara at ng mga iba pang abogado, questioning ngayon ginagawa nila ngayon sa Committee on Justice. Parang kung matatanda natin, last year pa, bago naman din na TRO ng Supreme Court yan, di ba? Or I think nagkaroon ng decision ng Supreme Court na itigil yung dati nilang ginawa ng impeachment kay VP. Excited na sila, di ba? At alam naman na natin magiging boto rin nila. So, ngayon, ang ako naman, nakikita naman ng taong bayan yung grabe na. Alam mo, yung, kung merong manghuhula, si VP Sara yung magaling na manghuhula eh. Kasi talaga naman last year pa, sinabi niya na talagang sisiraan siya. Well, may statement pa nga siya na handa na siyang makulong kung kailan siya ikukulong. Kasi talagang wawasakin siya para hindi siya maging presidente sa 2028. At nakakalungkot lang kasi, ito rin yung unity team na pinaglaban nating mga supporters na nasira. Marami nagsasaya, pero hindi ba naiisip nating mga Pilipino na ang nasisira hindi naman politika lang eh. Ang nasisira yung bayan natin. Lalo na sa panahon ng krisis ngayon sa langis, imbis na mag-focus ang Kongreso kung paano maibsan yung hirap ng mga Pilipino, mantakin mo yung binibigay nilang ayuda. May nagsalita sa isang interview sa isang mainstream, namimiss daw nila yung dating presidente. Kasi nung panahon daw na yun, nung pandemic, talagang grabe daw ang ayuda at hindi pinahihirapan yung mga tao. Nung last time, nakita natin may namatay doon sa bigayan sa mga riders sa may Quezon City. Ba't tayo umaabot sa ganun na, di ba? Ba't natin pinahihirapan pa yung mga pobreng masa na gusto lang naman ay makaraos sa buhay? Kung tutulong talaga ang gobyerno, tigilan sana yung impeachment, pero gusto nila yan. At i-focus na lang nila yung pagtulong sa tao kasi talagang dapang-dapa na yung masa. Talagang hirap na ang mga tao, mga Pilipino. Maawa naman po kayo, Mr. President, sa mga kababayan natin. Sa pandemic naman, maraming sasabi, iba nga daw yung sitwasyon ng pandemic na COVID-19 because ang kalaban natin nun, virus. Ito naman, langis. Na sana kontrolado kasi nagigera nga. Wala tayong magawa, di ba? Pero ang point kasi dyan, paano yung approach, yung pagtulong? Makikita naman kahit pa sirain nila, maraming parang Pilipino ang nakakaalala sa ginawa ni PRRT ng COVID-19. Buhay tayo ngayon. Para sa akin, opinion ko to. Buhay ako ngayon because of Tatay Digong. Dahil dun sa mga ginawa niyang policy noon, na nakasurvive tayo sa COVID-19, di ba? Ngayon, krisis ng langis, nakakalungkot lang kasi parang ang bagal talaga nung reaction ng gobyerno. Una sa lahat, tulad ng sinisigaw ni Kong Leviste ng Batangas, bakit ayaw tanggalin ang excise tax, ang buwis sa langis? Ang rason nung
pangalawa sa Pangulo, na taga Batangas din, matatamad ang ekonomiya. Ano ba ang mas mahalaga? Na bumaba yung langis na makakain yung mga kababayan natin? O ekonomiyang sinasabi nila na mga mayayaman lang naman magbebenepisyo sa mga panahon nito? Dahil kahit anong pang sabihin mo ikagaganda ng ekonomiya, wala yata ngayon sa mundo ngayon na maganda ekonomiya dahil sa gera nga dyan sa Middle East. So, ang approach ngayon lahat ng gobyerno sa buong mundo, ibsan yung pighati, yung pighati ng mga kababayan nila sa presyo. Lagay mataas. Tayo lang ang bansang hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggal yung buwis natin sa ano. Ang tinanggal, LPG, tsaka kerosene. Ikaw ba naman, kung ikaw ay nagtatrabaho araw-araw, hindi ka naman bumibili ng ano, sasabihin na yung ulam yung ganyan. Pero di ba lahat pa rin yan, sa ugat pa rin, gasolina pa rin, tsaka diesel. So yung pa rin yung betayan. Pero bakit ayaw? Yung tinantanong natin, bakit ayaw? May mga mayayaman bang tatamaan? O may, o kung ang gusto ng Pangulo pagtuunan ng pansin yung mahihirap, dapat mo pa. Kasi sabi ni Kong Leviste na naipasa na sa Kongreso. May batas na nagbibigay ng karapatan sa Pangulong tanggalin yan. Pero ba't ayaw? Ang tinuturo ni Kong Leviste, si Executive Secretary Recto, hindi natin malaman. Tandaan po natin, si Recto din na nag-implement ng EVAT, na dati rin marami rin nag-o-oppose. Pero sige, tinan po natin. Pero nakakaawa na po kasi kaming mahihirap. Sobra. Talagang hindi na po namin malaman kung saan po namin may tatawid pa yung pang-araw-araw, Mr. President. Sa totoo lang po. Ang ayuda kasi, pang madalian. Ang hinahanap natin yung long term. Ang long term, pababain mo yung presyo. So, paano bababa? Yung tax talaga, di ba? Hindi naman hinahanap ng Pilipino yung ayuda Iilan lang yan. Karamihan dyan gusto niyang trabaho tsaka yung perang sinasahod nila, maraming mabili. Kasi wala na yung purchasing power mo Ang baba na talaga. Di ba? Yung 1,000 nyo nga, wala na lang. Parang 100 na lang Yun yung sinasabi natin na hindi kailangan ng Pilipino maging tamad. Masipag ang Pilipino. Pero kung ang gobyerno naman din ay manhid sa daing ng mamamayan, paano? Sino sasandalan ng pobreng Pilipino? Ng pobreng ng pobreng masa? Di ba? Sana yun. Hindi ko naman sinasabi na alam mo, may nagsabi dati na dating Pangulo, si Pangulong Estrada. Kaya, tinanong kasi siya bakit ka para sa mahirap? Kasi sinasabi niya, ito lagi yung aba. Ito lagi yung kawawa sa isang demokrasyang lipunan. Lagi ang kawawa ang masa, ang mahihirap. At yan, kapag yan nagutom, walang kikilalaning batas yan. Na nangyayari ngayon. Kahit ano pang sabihin nila na law crime, nakikita niyo sa mga balita. Pinapasok, nire-rape, kinukuha ang ganito. Ang malala pa nga, nakapark lang na sasakyan. Tsaka meron pa sa Sampaloc, bombero na nakapark na fire truck, kinuha yung diesel, ibebenta para may pangkain. Di ba? Nakakalungkot na yung nangyayari. So kung tayo, puro pa rin tayo away ng away sa politika, wala. Talagang, hindi natin alam kung ano mangyari sa June. Kung iniisip sana ng gobyerno natin na yung pagkain muna bago itong impeachment kay Sara, di sana hindi nagkakaganito yung sitwasyon. Kaso, wala Ako, opinion ko, pero sa mga manonood sa inyo, sa mga followers ninyo, isipin din po natin, kahit po mawasak nyo po si Sara Duterte, kahit po mapakulong nyo si Sara Duterte, kahit mapakulong nyo mga Duterte, si Mayor Baste, si Congressman Paolo Pulong Duterte, lahat ng mga supporters, yung sabi nyo mga didilis, lahat ipakulong nyo, magbabago ba ang sitwasyon na naghihirap ang Pilipinas? Yun ang tanong ko. Kung makakapunta ka sa Davao City, doon sa periphery or doon sa Davao region, mahal na mahal ang mga tao si Duterte. Kumbaga, ang point ko lang naman doon sa mga politikong nagsasabi ng ganyan, hindi naman yan si Duterte bigla na lang na ganyan na yung pagmamahal ng mga tao. Trinabaho rin ni PRRD na ayusin talaga yung dapat na ginugusto ng mga tao. Kaso, ang problema kasi ngayon, sa sitwasyon ngayon, puro Duterte po yung pagmulat mo ng mata mo. Duterte, si Duterte ganito, si Duterte ganyan. The more nilang sinisira yung Duterte, hindi nila maintindihan yung logic na ang Pilipino, parang yan lagi sa teleserye. Once na inaapi mo yung gusto nila, lalo sila nagmamahal doon. Na maintindihan ng mga, may iba pa nga mga professor pa kung magsalita, di ba? Hindi nila maintindihan kahit bilyong PR pa po ang iubos ninyo. Hindi pa rin po niya mabubura yung Duterte. Kahit po ano pa, hindi niyo talaga mabubura yan. Dahil kita ng tao kung ano yung pamamalakad ni Duterte, ni Sara, ni Pulong, ni Baste. Punta kayo sa Davao para malaman niyo.
Diba? Para makita ninyo at kayo mismo sa salita ninyo, kahit DDH kayo, yung Duterte diehards, kung may DDS, may DDH, Duterte diehard haters, na wala nang tagang ginawa yan. Ultimo, paghinga ni Duterte masama.